makahimo na mo sa pagpanglingkod mga igsoon. Kung wala ko masayop, karon maoy katapusan nga adlaw sa Agosto. Pipila sa ato mga kaigsuunan, wala na to gikauban karon. Kay tuwa sila sa barangay Tungaw, Butuan City. Tungod kay nakiduyog sa kasub-anan nga nasinatian sa pamilya ni Pastor Bobby Mangginimba. Tungod kay ang ilang anak nga 15 anyos, 15 years old. May biha na mga igsoon ko. O sa mga wala makabalo, si Kishin Kyle na-diagnose sa acute myeloid leukemia. Sa kinika-cancer sa dugo mga igsoon ko. Ingon pa nila, may man lagi og ubura o hilanat o sipon nga pwede ra nato patumar-tumaron, paimnon-imnon og nilaga nga sagbot. Pero kung kanina gani nga mga klase sa balatian, wala gyud tay laing mahimo gawas nga mosalig sa Dios. Pero kung dili man i-grant sa Ginoo ang atong mga paghangyo nga ayuhon si Kishen, it doesn't matter mga igsoon ko, we still believe that God is our healer. Iya lang yun ning gitugot kay mauni ang the best, mauni ang maayo, pinakamaayo nga plano sa atong buhi nga Dios. Ang tanan ningog amen. Unyang gabi katapusan nga gabi sa iyahang vigil o ugma, ihatod na siya ngadto sa katapusan niya nga matud pa pahulayanan sa iyang yutanon nga lawas. Pero ang Biblia nagsaad nga kining lawas nga madunot ra, pulihan sa lawas nga dili madunot. Ang tanan mingog amen. Ingon pa ni Pastor Mario, dili garantiya nga nangalagad taog Dios, dili na ta masakit nganuman kay naapata sa lawas nga yutanon. Ang kining lawas nga yutanon subject ni sa pagkadunot mga igsoon ko. Mabitang bisag unsaon natog bagnod anag mga skincare, mga chinchancho o mga watsichao, mga unsa na lang diha nga mga ininchik. Muligid ang panahon, makunot na gyud ning dagwaya. Bisag unsaon nato kakusgan karon, inigligid sa pipila ka katuigan, dili na parihas ang kusog nimo ni atong 20 anyos pa ka. Nganuman kay kini nga lawas subject lagi ni sa pagkadunot, but we are looking for that blessed hope nga sa pagbalik ni Kristo kining lawas nga madunot pulihan sa dili madunot nga lawas. Ug mada ito ingon sa Revelation didto wala nay kasakit. Diba? Awit man na nga pero may awiton usahay ni Nanay Diding. Diba? Dito sa langit kalipay, maangkon ko, wa na'y luha nga muagay, sa mata ko, lunlun bulawan. Kung karon, daghay mga small mining, mga dagko nga mining nga mugkot-kot og bulawan para makakwarta. Pero dito sa langit, ipamukha sa Ginoo sa ato nga kanang imong gipursu karon nga precious stones dito sa langit tamag-tamakan ra na. Hallelujah. Nga walay laing pinaka-precious nga butang sa atong kinabuhi ang presensya sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. So, masubo ta no. Wala man siguro tawo nga dili masubo. Labi na ako mahal sa kinabuhi niya ang mawala mga igsoon ko. But that's the reality of life. Mga gunay kamatuuran. Wala ta kabalo kung asa ra ta kutob. Amen. Lingi ako no imong katapad. Wala ta kabalo kung asa ra na tama ng imong katapad. Kanang imong mahal sa kinabuhi, wala ta makabalo. Di ta kapugong bisag kung saan natog amping, bisag kung saan natog paningkamot nga ato nang ikauban hangtod matiguang ta.
di ta kapugong mga igsoon ko, ug di ta makabuot kay kining kinabuhia, dili kita ang naghawid. Ang ato rag yung mahimo, samtang ato pa na silang ikita, ato silang higugmaon uban sa tibok nato nga kasing-kasing. Samtang ato pa na silang makauban, i-enjoy nato ang panahon nga kauban nato sila. Doon na may mga disappointment, doon na may dili pagsinabtanay, apan nato nang isit aside, paharion nato ang gugma, paharion nato ang kalinaw, kay kining kinabuhi, mubo lang mga igsoon ko. And tanan mi praise the Lord. Pero dili ka na ang kinauyukan nga bahin sa atong mensahe ning taknaa sa kautuhon karon. Nangutan ako ganiha kinsay na ay mga pagsulay, tanan ay pagsulay. Nganuman kay mao ni ang realidad, walay tao ni ining kalibutan nga walay pagsulay. Nangalagad man ka og Dios, bisag mangalagad na og Dios, pastor, bisa na matirud-anon man ka o dili, nangalagad man ka o wala, naagyoy pagsulay ang tao. Kay ingon ang suliran, ingon pa ni Doktora Lourdes Libres Usaroso, patay na rabato, nga ang tao, samtang gipakatao ang tao nining kalibutan na, gikaluha ang daan na siyag suliran. Maong namugna kining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ang tanan ingog, amen. Pero mao ni ang realidad mga igsoon ko, that sometimes we misinterpret. Atong ma-misinterpret ang pagsulay. Kay usahay ang una-huna sa tao nga ang pagsulay gitugot para laglagon ta, para ut-uton ta, para dauton ta, para magupa ang atong pagpangalagad. Di ba usahay pag naay mo abot nga pagsulay, mingon ka, kinig yung yawa, gisulayan na pugko para mawala ko sa pagpangalagad. But here comes the truth mga igsoon ko, nga ang pagsulay wala gitugot aron laglagon ta. Hello? Do you believe that? Trials are meant not to destroy us. Apan dunay mga katuyuan nganong gitugutan sa Dios ang pagsulay mga igsoon ko. Una, para ulayon ta. 1 Peter atong basahon Sir Joy, 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Kini igalipay ninyo dako bisan tuod nga karon inyong pagaantuson sa makadiyot ang nagkalain-laing mga pagsulay. Diyasa. Nagkalain-laing mga pagsulay nga ay pagsulay sa kwarta. Kinsay na ay pagsulay sa kwarta karon mingog, amen. Uy, gamay ra. Murag arang-arang ni. Murag daghay kwartaan diri karon. Na ay pagsulay sa pamilya, na ay pagsulay sa balatian, na ay pagsulay sa trabaho, na ay pagsulay sa pag-eskwela mga igsoon ko. Pero si Pedro nagdasig nga igalipay ninyog dako bisan mag-antos ta makadiyot sa nagkalain-laing mga pagsulay. Kay verse 7 kay unsay iyang conclusion, aron nga pagkatinuod sa inyong pagtuo ang labi pang bililhon kay sa bulawan nga ginasulayan pinaagig kalayo bisan tuod kini madugta ra. Musangpot ngadto sa pagdalay o paghimaya o pagpasidungog kaninyo inig padayag na unya kang Hesukristo. So ginaulay di ay ta mga igsoon ko. Every time nga dunay mga pagsulay mga igsoon ko, mura ta og bulawan nga gidangka ngadto sa labing init nga kalayo mga igsoon ko. Ug nasayod na ta sa proseso nga samtang ang bulawan dangkahon sa init nga kalayo, katong mga mineralis nga nagtapot at tong bulawana nga nagpabulawan-bulawan lang, mawala tong tanan ug human nga iulay ni sa kalayo. Ang bulawan gitawago ng pure gold. Dili pure gold nga tindahan, kundili bulawan nga wala na isagol nga markaha,
wala na isagol nga pirates mga igsoon ko. Ingon ana po diha sa pagpangalagad, mao nang dunay kalayo sa pagsulay para ang mga kinaiya, ang mga pamatasan mga igsoon ko nga dili pa ang ayan diha sa atong buhi nga Dios mawala ni ug samtang i-process ta taliwala sa kalayo sa mga pagsulay, mamahimot ang hingpit nga Kristohanon nga nangalagad sa Dios. Atong palakbakan ang atong buhi nga Dios. Ikaduha nga katuyuan para lig-unon ta. 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 9. Kami ginasakit sa tanang paagi apan wala manghiubos. Wow. Kinsa nay nakasulay diri nga gisakit. Maula pa man gyud mo amen. Gitang tanan halos nakasinati nana. Amen. Gisakit ta. Pero mao ni ang nindot ingon pa ni Pablo, pero wala daw siya mahiubos. Doon ay mga panahon nga si Paul gibetrayed. Nag-establish siyang simbahan. Iyang gipamature ang mga Kristohanon. Di ba? Mubalhin na po siya glaing nga dapit. Bilinan ra niya dito og kanang magdumala sa buluhaton. Mabalitaan na lang ni Paul nga doon ay mga tao nga nagdaot sa iyang ngalan. That's the word, ginasakit. Pero si Paul, ingon siya, wa siya mahiubos. Nangalibog, apan wala kawadi sa paglaom. At namin ngo amen. Doon ay mga panahon nga moabot sa punto nga naglibog ka kung saan ay imong buhaton. Hello. Moabot sa punto nga di ka kabalugon sa imong unahon. Pero ingon pa ni Pablo, wala sila mawadi og paglaom. Verse 9, kuno Joy, ginalutos apan wala ikapanugyan. Doon ay mga panahon nga doon ay mga tao nga naglutos, nag-BI o nagbugal-bugal kanato. Pero ingon si Pablo, salamat sa Ginoo, hangtod karon gawas nun paghihapon mi nga nagawali sa pulong sa Dios. Ginapamunalan hangtod sa pagkapukal. Naaba din na kasi natin nga gibunalan mo kay ni Simba mo. O bali, gibunalan mo kay wa mo ni Simba. Murag ka ng bali ang inyong nasinatian. Simba lagi pa. Di ko Simba labi na ka ng mga bata noon. Bata pa. Hindi man na magunahon nagsimba. Ang unahon na duha raman. Isnak kaon. Yung na mabuta sa una. Ay, Domingo na po. Nana po'y isnak. Nana po'y recess. O nana po'y kaon. Andanan mo, praise the Lord. Pero sa Apostle Paul, yan yung testify din sa 2 Corinthians, nga gibunalan sila, gipamunalan sila, hangtod nga napukan sila, pero wala sila nangalaglag. Mura ni boxing mga igsoon ko. Mura ni boxing. Nga doon ay mga panahon nga na-knockdown si Paul sa dihang nagsilbi siya sa ministry sa atong buhi nga Diyos. Doon ay mga panahon nga na-knockdown siya. Naigo siya sa left hook sa iyang kalaban. Na-knockdown siya. Pero nibarog siya pag-usam. Wala siya na-knockout. Ingon ana man po diha sa atong pagpangalagad, dunay mga panahon wala ta katungag panibahon, dunay mga panahon nakatungamang ganita, pero ang atong kasing-kasing layo ra kay nganuman ana nga kahimtang na knockdown ta, pero salamat sa Dios nga hangtod karon nagpapilin paghihapon ta bisan sa mga panahon nga napukan ta. Ingon pa sa proverbio mga igsoon ko, a just man falleth 7 times, but he rise up again. Ayaw panaway, manang dili ta manaway kung natay kaigsuunan nga napukan, nga na-knockdown. Because maybe someday, masinhati po nato na nga pagka-knockdown. Because who knows? Wala, dili ta makagarantiya nga sugod na nga lagad ta hangtod inibalik sa Diyos.
Diyos, dasig rata pirmi. Amen. Dili. Nga naman, samtang naapay demonyo, samtang naapay kaaway, nga nangita ragbinta ingon pa ni Pedro, sama sa leon nga nagangulob, naglibot-libot, naghulat sa iyang matukob, mao nang dili ta mangandak, nga dili ta mapukan sa pagpangalagad. Instead ang atong buhaton, mo rely ta kanunay sa kusog sa Dios, kay ang kusog sa Ginoo dili mapakyas. Amen. Hallelujah. Ikatulong nga katuyuan sa pagsulay para hulmahon ta. Hello. Sama sa magkukulon. Ang magkukulon na sa iyang kamot kung unsa nga purma sa kulon ang iyang himuon. Gini murag siksi-siksi ning kulon. Pinabawog ang hawak. Di ba na kulon ngayon ana? O kini ko ani kanang baril. Murag baril nga kulon. It is in the potter's hand. Romans chapter 8 verse 28 atong i-relate nga verse, kita na sayod nga diha sa matag usa ka butang, in everything ang Diyos nagabuhat og maayo. Nagbuhat daw siya maayo. Just like a potter. Just like the potter nga nagpurma. Si Brother Jocon, si Brother Tata, uban pang mga panday dinhi. Nagpanday man na silag mga kabinet. Nagpanday man na silag mga bangko. Naa sa ilang kamot ang kalidad sa ilang gipanday. Depende kung giunsa nila pagpurma. Kini nga bangko, kini nga kabinet, ingon ani ang atong purma. Ingon ana pod ang Dios nga nagapamuhat og nagapanglihok sa atong kinabuhi. Kining mga pagsulay nga atong mga nasinatian, kauban ni sa proseso nga gihimo sa Dios para hulmahon ta, para madunay maayo nga butang nga mapurma sa atong kinabuhi. Tanawa. Siya nagabuhat og maayo, usa ka butang ang Dios nagabuhat og maayo. Hello. Katong mga tao nga wala ay pagtuog, pagsalig sa Dios, kung makasinati silag mga dili maayong kasinatian, ang mugawas sa ilang mga gabil, mga pagpagulbol o pagreklamo dayon, mga igsoon ko, apan ni atong tao, ni atong mga tao na kasabot sa pamaagi sa Dios, maayo o dili man maayo ang ilang mga kasinatian, ang mugawas sa ilang mga gabil, everything works together for good to those who love the Lord. Amen. Let's talk about biblical characters who endure trials. Very familiar na. Samtang nag-construct ko sa akong outline na malandong ko. Basig mga tuog raning mga kaigsuonas ti mamana kay balik-balik naman lang ni. Pero wa ko'y the best nga makita nga example ng mga tao nga ni-endure sa trials gawas ni ining mga tawhana. Joseph became governor in Egypt because he endured the trial. Murag naswito na ta sa mga pagsulay ni Jose. Pipila ka mga beses na gisgutan eh. Bago pa lang katong cottage prayer gisgutan mga igsoon ko. Nga si Joseph, wa siya kabalo. Unsa ang proseso para i-promote siya sa Ginoo. Ang iya lang nahibalan na someday mahimo siyang superior sa iyang mga igsoon. Kay nagdamgo man siya nga ang iyang mga igsoon mingyukbo diha kaniya. Ang uhay sa iyang mga igsoon, miyukbo sa iyang uhay. Ang mga bituon, bisan ang bulan, miyukbo diha kaniya. Yan ang gisulti sa iyang papa. Ingon si Jacob, saba diha.
Amahan ko nimo nya muyokbo ko sa imo. Wa ka nalipat. Ingon pa ni Eddie Garcia, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ingon po si Andrew Eva to. Bakit hindi tayo nagkasalubong? Diba, mamanay kasagaran, linya, mga igsoon ko. Nga binato mga karaan na. Ingon si Jacob, saba diha Jose. Bunga ranas imong katulgon. Mo na kay kiat kayo kasigi kagduwa, inigbuntag mo nang inigkagabi. Pisa kung sa nalay imong damguhon. Nabi ito, magkiat-kiat ka, grabe mo dinulaay pagkabuntag. Pagkagabi, nagdamgo ka nga, nangihi ka, o niya, nakakita ka sa kabandol nga kwarta. Alipay kayo ka, pag matanin mo ang tinuod, katurang nakaihi. Wala ang isa kabandol nga kwarta. Ingon si Jacob, hilom diha. Wala niya ba sa inyo ni pangitaon sa Bible? Di na mabot ka panahon nga muyok mo, minimo. Di sa ito mga igsoon ni Jose mo, itong nangasuko sila. Naana po ning dreamer boy, padulong na po dire. Unsa kahaga ato ning ibaligya, ato ning ibutangan, ato ning patyon. Mo ito'y una nila nga plano. Pero ingon si Ruben, ayaw, igsoon nato na. Maura ni paborito sa atong tatay, pinalitan og sinina, nindot ang iyang sinina, nga ato ani, balik-balik na lang. Nga itong brief ani, gartir na lang naghawid. Ang iya balik-balik, mga nindot pag yun. Hanford, mga branded nga mga brief. Wala giingon dito, habasing pangitaon ninyo ni dito. Wala nagigingon diri nga nag-brief sila, pastor. Para praise ang tawagan na. Naana po ni dire. Nagplano na sila dautan. Pero kung imong lakturon ang istorya sa iyang kinabuhi, bisan di ay katong pagplano og dautan sa iyang igsuon ang kuliboy, kaparte to sa proseso sa promotion ni Joseph. Ang tanan niyo, praise the Lord. Ang tanan mingog, amen. Mo nang salamat na lang in spite of everything that happened. Ingon si Joseph siguro sa iyang kaugalingon, Lord, wa man ko nangandoy ani, wa man ako ni nadamguhan. Kining sinatian ako tanan, giluiban sa igsoon, gibutangan to sa tabay nga walay sulod, gibaligya na pasangin la na priso. Wala to gi-expect ni Joseph nga mahitabo sa iyang kinabuhi, pero mao to'y proseso sa Diyos para sa iyang promotions. That's the reason why kung mag-ampo tag promotion, Lord, i-promote ko sa akong trabaho. Lord, i-promote ang akong negosyo nga karon ginagmay pa lang ni piso-piso nga ginansya, 2,255 moabot unta ang panahon nga nilibo na ang ginansya, Lord. Then prepare the process. Pangandam sa proseso, kay dili pwede nga dili lalim ug dili sayon ang proseso, pero sa proseso nga atong masinatian, maura ni ang atong bantayan. Ayaw gyud pagreklamo sa Dios, ayaw gyud pag-question sa Ginoo, ayaw pagpagulbol sa Dios, gawas lamang padayon sa pagpangalagad nga matinud-anon. Pwede nga katong panahon na hutdan kag sudan, parte to sa proseso sa Ginoo. Gutom na kakaayo, pag-ukab ni Mos, taklob nga ibutang sa lamisa, kay una naman kasagaran balay. Sa lamisa na ay taklobanan og sudan. Pag-ukab ni mo dito, nagngisi nga bulad nga pinikas, ulo na lang. Gutom kayo ka. Unya nag-expect ka nga adobo ang sudan. Na ito'y adobo. Pero sabaw na lang ang nabilin. Malipay ka. Pero magbantay ta sa atong reaction lagi. Every time na ay mga dili maayong kasinatian. Kay that's sometimes wala ta kabalo. Kauban da ito sa proseso sa Diyos. Gisgutan ni ganiha sa atong Sunday school.
Si Abraham became the father of faith because he endured the trial. Amen. Giwali ni pastorunan kagdaan. Hingon siya, wala siya gitawag nga father of faith in just one night only. It's a process. Nga niabot, ni una pa gani, nahitabo ang kuliboy nga, giingnan niya ang iyang asawa nga si Sarah nga, ingna sila, kumangutana sila nga, banag asawa ta. Ayaw tubag nga, ingna nga, igsuon rata. Kay nahadlok si Abraham. Basig patyon siya. Kung imo pa malandungon, mao ba na ang kinaiyasa amahan sa pagtuo? Kung ako, di ko musugutoy ngayon na nga kung amahan, nagilimod ang iyang asawa. Kamong mga asawa, musugot mo ilimod mo sa inyong bana? Tistingig miss call ng mga number sa inyong gamit kanang inyong bana, tistingig miss call. Kaya basing ang pangalan ninyo diha, PLDT. O baka Watson. Basig pare. Kumpare ang nakabutang. Oy, ako maning number nga kumpare may gipangalan sa phone book. Pagkaway po angod. Maura man to kang Sarah o kang Abraham. Pagpangutan na, ay mo ning bana, sa dili ako ng igsuon. Mao. Di ba? Nasinatian na ni Abraham. Napakyas siya itong panahon. Pero gipamatud-an niya atong panahon nga gipangayo sa Diyos si Isaac sa kamot ni Abraham. Ingon pa ni Pastor Jojo Sirano, kung asawa to'y gipangayo, di na tumusakag bukid si Abraham para ihala. Dito na mismo sa balay, ihala na ako ni. Luya sa baning mga asawa. Dili to bugat sa buot. Kay matod pa ang asawa ko no, pwede ra pulihan. O ang bana. Yapil na tong bana kay basi may unfair man ka pastor, puro raman asawa. Pero katong anak, di na gyud tumabalik. Pero gipangayo sa Dios ang anak si Isaac. Kay nakita sa Ginoo nga mautoy bililhon kang Abraham. But still Abraham obey the voice of the Lord. Kadto nga proseso di ay angkol iboy. Process to para tawagon siyang the father of faith. Ang tanan mingog, amen. Si Job, nadubli ang iyang mga katigayunan tungod kay ming lahutay siya sa mga pagsulay. Ang tanan mingog, amen. Di ba? Kung buta itong una-unaon, for good naman tong kang Job. Kato lang kinintos ka baka, bae ug laki sa kalibutanan. Sa atong panahon karon, bahalagwa na tong 2,000 ka karniro, kamilyo, bahalagwa na tong pila ka libo nga karniro, bahalagwa na kato lang kinintos ka paris nga baka. 500 kalaki ug bae nga baka, kadto lang. Pirti na nimong datua ang kuliboy karon. Ibutang talang ang isa ka baka muhalig 50,000. Oh. Napulo ka baka pila? 500,000. 20 pila? 1 million. Milyonaryo na ka. Asa ni mo na itugway ng 500 ka baka? Tanan mingog amen. Murag Ilonggo dito sa amo. Kada punuan na ay baka. Padaghan na isda dito sa amo. Perting daghana og isda. Kadawahing nimo kuno sa isda. Sa tubig na isda. Awa palupig ang Ilonggo.
Mr. Bingbing. Dito sa amo, kay wahingon sa nimo ang isda. Adi sir mo makita ng tubig. Perte yun yung Ilonggo, di yun yung papildi. Labi nagbakarinyo. Ang tanan mo, amen. Kung atong pamalansihon o tanahon, mga igsoon ko, for good naman tana. Okay na ang blessings ni Job. Nakaya na. Dato na siya. Inila na siya. Matinod-ano na siya. Pero wa gihapon siya kaikyas sa pagsulay, mga igsoon. Ngani kung imong pamalandungon pag-ayo, dili to basta-basta nga pagsulay. Sumdang akong gipamalandungan ang kasinatian karon ni Pastor Bobby, ni Pastora Nobilin. Nawadaan sila kamagulangan nga anak. Yung makaingon nga dili lalim. Naagyo'y sakit, mga igsoon ko. Dili yun nato ika-deny. Bisag ng halagad tog Diyos. Dili yun nato ika-deny. Nga batiw nato ang kasakit. Ang kamingaw, igsoon ko. Pero samtang namalandong ko sa nasinatian ni Job. Napulo ka anak. Gawas nga nawala ang tanan niyang katigayunan. Napulo ka anak. Gidungan paghaya. Siguro si Job ay pag ako na lang asawa mo ay nawala. Asawa na po. Napulo kabok. Nyawa na siya mga katigay. Iwa na siya mga binuhi. Ingon siya sa iyang ulipon. Mag-ihaw tagbaka. Para natay ipakaon na ning atong mga mamijilay. Kay dili ba yata na nagibijil kay nakiramay. Nguban na nakikapiraman. Grabe sa ka, pastor. Mangigo man ka. Usa man punta ana. Ingon ang iyang ulipon. Nyor, wa naman tay baka. Ay, sorry, nakalimot ko. Nahurot naman day ang atong baka. Wa! Antanan ni Job, amen. Pero ha, tugitugutan ni Job. Nga dili siya nga iyang i-course, iyang tungluhon ang pangalan sa atong buhi nga Diyos. Wa to gitugutan ni Job nga pagsulay nga dili siya mulahutay sa pagpangalagad sa Ginoo nga matinud-anon, but instead a very popular verse nga hangtod karon naghatag og dakong impact sa atong mga kinabuhi. Hubo ko nga migawas dining kalibutana, hubo sab ko nga mobalik. Ang Diyos ang naghatag, ang Diyos usab ang magabawi. Bulahan ang pangalan sa Diyos. Let us clap our hands to the Lord. Ang pinaka-main reason why these people endure the trials, because they still trust the Lord in the midst of the process. Nagpabilin gihapon sila sa Diyos, taliwala sa mga pagsulay. John chapter 16 verse 33. Atong basahon. Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamog kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagulanan. Si Kristo na mismo ang nagsulti ani. Stersyoni. Wala taniya gipalauman nga dili natamo mo sinatig kasakit, nga di natamo sinatig pagsulay, nga di natamo sinatig paglao pagkagulanan, kundi ang iyang gisulti ang kamatuuran. Ingon siya nga dinhis kalibutan natay masinatian nga mga kagulanan. Kung naguol ka karon, normal ra kay naa pagkas kalibutan. Amen. Mabitaw ka ng tao nga wala na sa kalibutan. But na kung pasabot ka ng naanasay kagwalingong kalibutan. Di naman na mag-all. Magsige na lang nag-isi. Pero kung napakadinis kalibutan, normal ra.
Naiadlaw nga mong bako ka. Naguul ka. Naikasakit. Naikagulana. Naiproblema. Naipagsulay. Ano man. Normal daw na antisinda kay napatas kalibutan. Ando namin ko gamin. Pero paminawan na to ning sunod nga linya. Apan sumalig ka mo. Gidaog ko na ang kalibutan. Hello! Nganong naka-endure sila sa trials, kay nisalig sila, ug nipapilil sila sa nidaog, sa nakadaog sa kalibutan. Ang tanan mi ho gamen. Musugod na gani kag ingon sa imong isig katao nga, ikaw ang akong kalibutan ahaw. Pildig yung ka na. Amen. Kay wa man na nagsali, wa man na ningon nga nadaog na niyang kalibutan. Ang pinakatakos nga ingno nato ana ang atong Diyos. Lord, you are my world. You are my life. Ikaw ang hinungdan nga nung hangtod karon nagpabilin pa mi nga nilaban sa kinabuhi. Ikaw ang hinungdan nga hangtod karon bisan sa mga pagsulay, bisan sa mga kasakit, nagabarog paghihapon kami. Salamat sa imong kusog, Ginoo. Praise the Lord. Ang tanan mingog, amen. Pabilin kita sa labawang makagagahom. I will jump into my conclusion. Ang mga pagsulay, gikatugot kini, dili aron laglagon kita. Apan gikatugot kini, aron pahinumduman ta. Aron pukawon ta. Aron ligunon ta. Aron muduol ta diha kaniya. But listen to me. Apan mahimo lang nga makalaglag ang mga pagsulay. The trials will destroy us if we reject God through the process. Kung, Brother Tata, taliwala sa proseso sa pagsulay ni Jose, iya pang gisalikway ang Diyos. Dili ta makabasa sa Biblia nga dunay Joseph nga nahimong governor sa land, sa nation of Egypt. Kung taliwala sa proseso sa pagsulay ni Abraham, iya pang gisalikway ang Diyos. Wala niya paminawi, wala niya tumana ang mga pulong sa Ginoo. Dili ta makabasa sa Hebrews, Abraham, the father of faith. Kung taliwala sa proseso sa mga pagsulay ni Job, iya patanang gitunglo ang Diyos, gireject ang Diyos. Wala tayo mabasa nga libro ni Job nga gidubli ang iyang panalangin. And tanan may praise the Lord. Because the time that we reject God, that's the time that trials will destroy us. But the time that we obey God, even in the midst of the trials cannot destroy us. Bisag unsa pa na kadako sa pagsulay, ang kuliboy nga imong nasinatian, hangtod magpabilin ka sa Dios, dili makadaot, dili makaguba kanimo ang pagsulay. But instead, it will be your stepping stone to your promotion. Tanawa si Saul. He rejected the word of God. He rejected the man of God, Samuel. He rejected the commandment of God. Tanawa si Saul. Natapos ang iyang paghari sa Israel. Nga walay maayong nga ligasiya nga gibilin ngadto sa katauhan sa Dios. Manindog tang tanan ning taknaa karon sa sayo nga kaudtuhan. Dili
tamo pasaligan. Dili tamo pasaligan nga kung magmatinodanon mo, dili na mo sulayon. Nga wala mo'y mga kasakit nga masinatian. Dili na ko nabuhaton. Kay bisan si Jesus Christ manggani, nagpahinomdom siya. Nga dinhi sa kalibutan, doon na mo'y mga kasubanan. Pero maulang ni ang akong ipasalig ninyo. Akong itaya ang akong kinabuhi. Basta magpabilin ka sa Diyos. Dili gyud ka mapildi. Kung imong basahon ang mga tao sa Biblia, those who stay in the will of the Lord, they all endure the trials. Mo ang akong mga pagdasig sa inyo, mga igsoon ko. Masubot ha, mamalandong. Kaysa dihang makasinati na gani kasakit o kagulanan, usahay ang response nato, mag-rebellion ta against the Lord. Di ba? Ang mga young people, kanus amanda itong mga panahon nga naghuna-huna sila nga ilang putlan ng ilang mga buhok. Katong mga panahon nga very down sila sa ilang kinabuhi. Kanus amanda itong mga panahon nga ilang na lang tugutan nga panamas-tamasan ang ilang lawas sa ubang mga tao. Katong mga panahon down sila sa ilang kinabuhi. Kanus amanda itong mga panahon nga natempta, nga hilabtan ang mga butang nga iya sa Diyos, nga halad unta para sa Ginoo. Katong mga panahon nga nata sa kawaladon. But I will challenge everyone. Moabot man ang mga panahon sa mga pagsulay, moabot man ang mga panahon sa mga malisod, pabilin lang yun nga matinudanon sa Diyos. Pabilin diha sa Diyos, pabilin sa iyang kabubuton. Kay kung magpabilin ta, that's the time that we will endure the trial.